Magandang araw po sa lahat. Sa bidyong to, sa mga hindi pa nakakaalam, magbibigay tayo ng tutorial para kung paano mag-apply ng PTT or Permit to Transport Firearms, so PTTFA. So ito yung in-apply natin at ito din yung na-release, na-approve tayo. So tatlo yung firearms na in-apply natin ng sabay-sabay. Ayan po, tatlo po yung in-apply natin, na-approve po lahat. Ito yung date niya. So 1 day lang po yun, 2-way bali siya, papunta at pabalik galing ng range. So dalawang 200, so 400 po yung bayad. So meron po siyang dry seal. So pagpunta nyo po doon, kung i-claim nyo na or sa releasing, doon pa lang din lalagyan ng date. Kayo magsasabi kung kailan date nyo dadalhin sa range, at yun yung itatatak nila, yung stamp na ilalagay nila sa date. So 1 day lang po yun. So at meron din siyang dry seal. So doon sa video natin, nakita nyo naman, dala natin yung rifle natin sa range doon sa Santa Maria, Bulacan, sa Tobbs G. Doon yun yung ni-request nating firing range. Dapat accredited yung natin. Sa mga tatanong, pwede po yung 556. So nagtatanong din kung required ba ang escort. Wala pong requirements na kailangan natin ng escort. Pero nakalagay dito kung magta-transport tayo ng ammunition para sa 556 at 762 para sa shooting competition, required po ang escort galing sa PNP personnel. Pero kung practice firing, wala naman po nakalagay. So dala po natin siya sa range, na i-test fire natin siya, na practice po natin siya. Una, kailangan natin syempre yung papel, A4 size or yung short na bond paper. Kailangan din natin ng long na folder. Syempre yung fastener, kasi i-file natin siya dito. Ito yung fastener. So alam naman natin lahat yun. Yung simple way lang, ituturo natin kung paano, para pagpunta nyo doon, dala nyo na yung mga kailangan nyo. At yung tabbing, importante to kasi isa to dun sa nakalagay na instruction na kailangan natin gawin para nakafile na maayos, sunod-sunod yung mga documents natin. So ito, sample lang to. Ito yung nagamit na to, saka luma na tong action slip na to. Pagpunta nyo doon, ito yung hihingin nyo, action slip, saka yung order of payment, yung OP. So kung one way is 200, so two way, back and forth or vice versa, 400 yung nakalagay sa order of payment, yung OP slip natin. Babayaran nyo sa land bank. So simulan na natin, tuturo ko sa inyo step by step. So ang unang tatandaan nyo, merong A, B, C, and D. Itong application natin para sa license individual. So yung letter A is yung letter request, address to Chief FEO, and attention to Chief EEMD. So alam naman natin na pabago-bago yung leadership ng FEO, so dapat updated tayo kung sino yung nakaupong chief at yung acting chief. Kasi yung acting chief, siya din yung chief ng EEMD. So pwede nating i-search dun sa Facebook nila, naka-display naman dun sa profile picture, sa cover photo nila, kung sino yung currently na nakaupo. So yun yung gagamitin natin na letter request na naka-address dun sa chip na yun. So letter B, copy of LTAP. So i-photocopy lang natin yung LTAP natin, yung front page, yung front lang. At yung letter C, copy ng firearms registration o yung FAID natin. Then yung special bank receipt. So yun yung sasabi ko, na after nyo mabayaran yung order of payment nyo sa land bank, madali lang pagka
kuha kayong number nyo, ilalagay nyo yung amount 400. So ito hingin nyo to dun sa window, sa FEO, sa PTT. So kung two-way, so back and forth, sila na maglalagay ng amount. And then hiramin nila yung ID nyo, yung LTAP nyo, para mailagay yung pangalan nyo doon sa name. So pupunta nyo sa land bank, babayaran nyo na lang yung amount, yung 400. At yung resibo, ayun yung i-attach nyo sa letter D. So simulan natin. So itong tabbing importante kasi siya yung magko-correspond sa letter A, B, C, at D. So unang-una natin syempre ilalagay is yung letter. So pwede nyo itong screenshot para makopya nyo, ma-copy nyo or ma-guide para masundan nyo kung anong dapat. So ginawa ko lang tong sample. So currently kung sino yung nakaupo, yung date kung kailan kayo pupunta. Let's say pupunta kayo, nilagay ko lang dito for example is 22nd of January 2026. So ilalagay nyo to PB Jen Jose DJ Manala Jr. Siya yung currently Chief FEO natin ngayon. So Chief FEO Philippine National Police, Camp Crame, Quezon City. So through PLT call, Regina Abanales. Siya yung acting chief. Siya yung sa EEMD. So ito yung ilalagay nyong letter. So screenshot nyo na lang or post nyo para magawa nyo rin yung sarili nyo. So sample lang din tong entry, although ito yung in-apply ko before. Sinadya ko lang baguhin yung serial number, siniro ko lang para maging sample lang natin. So ilalagay nyo yung kind, make, model, caliber, serial number, number of ammunition. So example lang, let's say yung arms core, rifle, MiG-22, caliber is 22 LR, yung serial number niya at yung ammunition na dadali nyo. So ilagay, let's say nilagay natin 50. So nilagay ko din yung Glock. So pistol Glock, Glock 19 Gen 5 MOS. So caliber 9mm, yung serial number niya at 50 ammunition. In-apply ko din yung UDMC, yung rifle S5 DJIS 5.56, yung serial number niya at yung ammunition na dadali natin. So ito yung letter, sample letter. So ilalagay nyo rin to exact kung anong nakasulat dito, baguhin nyo lang sa info na kung ano yung info nyo, info ng FA nyo, info ng pangalan nyo, from home address and vice versa. So example ko lang dito, nilagay ko 2 Tobs G, yung firing range sa Santa Maria, Bulacan, from yung address nyo and then to dun sa firing range, and then vice versa, ibig sabihin from firing range back to your home address. Lagay ko lang sa purpose is yung practice firing, proper zeroing of red dot optic. So kung ano nakasulat dito, pwede nyo na lang din gayahin para maging maayos yung letter request nyo. So ito mismo yon, yung letter request. Ito yung sa letter A. So sa letter B, yung ilalagay natin is yung copy ng LTAP. So i-photocopy nyo yung copy ng LTAP. Let's say ito. So, sample lang para maintindihan natin. So yung copy ng LTAP sa letter B. So sa letter C, copy of firearms registration. So nilagay ko lang dito, let's say FAID, para doon sa mga firearms na i-apply natin ng PTT. Kung tatlo yung firearms na in-apply natin, o isa, dalawa, or tatlo, o kung ilan man yan, i-attach nyo lang lahat yon sa letter C. So sunod-sunod lang siya. So ito yung, kasi ito yung sa arms core, then kasunod niya yung sa Glock, and then kasunod yung sa UDMC. So yun lang yung sample, yung sa letter D. Letter C So yung letter D, so sabi ko nga, pag nabayaran na natin sa land bank, so ilalagay natin siya sa letter D. So ang sunod-sunod niya, so ito lang, prinin ko lang to, kunwari, ito yung bank receipt. So pag susunod-sunod nyo lang, letter A is yung letter. Letter B is yung copy ng LTAP nyo. So ito ilalagay nyo dyan. Letter C, ito yung FA registration. So nasa likod.
Kung ilan man yan, pagsunod-sunodin nyo lang. So, yung letter D, yung bank receipt. So, ganito lang din kalaki yun. So, ilalagay nyo siya dito sa likod. So, yan na yung sunod-sunod niya. Pero, pag ipa-file natin siya, set aside lang natin ito. Ito, mahihingi nyo to sa window. Sabay nyo nang hingi kayo, sir, pengi ako ng action slip para sa PTT, individual, for practice firing. Tatanong naman nila yon. So, bibigyan kayo nito, then humingi na rin kayo ng order of payment, yung OP slip. So, bibigyan nila kayo. So, ito yung kailangan nating sunding procedure para ma-file natin na maayos. So, meron din tayong mga blank pages na ilalagay. Kasi, bawat letter, so lalagay natin ng blank page. So, style ko lang to. Nag-work naman, nakapasa naman, na-approve naman yung ginawa natin. Doon din sa nagturo sa akin, ito din yung ginagawa niya. Ilalagay natin blank page doon sa unahan. Kasi ito yung magko-correspond ng letter A. So, lalagyan natin siya ng tabbing. Ito yung para malipat natin yung page ng mabilis. So, ito yung ano niya, yung sa folder niya. Gawin na lang natin, dito nyo ilagay. So, let's say nandyan siya. Lalagay nyo yung tabbing. So, letter A. Ito siya. So, nabibili itong tabbing meron sa mga bookstore, sa mga stationery or school supplies. May pandikit na din siya. Pwede rin kayong gumawa. Pwede kayong mag-cut ng papel, then yung scotch tape. Para lang din magkaroon. So, pakita ko sa inyo kung paano siya mag-work. So, ito yung bali yung letter A natin. So, nandyan siya. So, susulatan nyo rin siya ng letter para mag-respond doon sa letter ng tab niya. So, ito lang yung style ko. Pwede nyong sundan. Kasi ito yung tabbing na nabili ko. So, lalagyan ko lang siya ng letter A. Then, pag buklat ng letter A, lalabas yung letter. So, lalagyan din natin siya ng blank page dito sa likod ng letter. Para maikabit natin yung tabbing na letter B. Buka tayo ulit ng tabbing. Letter A, yung letter. Ito yung letter B. So, i-align nyo lang siya dito. So, ayan yung letter B. So, sa L-top. Lalagyan natin ulit siya ng blank page para doon sa FAID, yung letter C. Ganyan nyo lang siya i-align. So, lalagay natin yung letter C. So, pag buklat nyo ng letter C, which is yung FA registration or FAID, lalabas siya. Lastly, yung bank receipt. Kaya bago kayong pumunta, kumpletuhin nyo na yung tab hanggang letter D. So, after nung FAID or yung FA registration, lagay ulit tayo ng blank page. So, lagyan natin ng tabbing. Para sa letter D, yung payment, yung bank receipt. So, ayan yung letter D.
Again, pwede kayong gumawa lang ng tabing. Ito, nabili ko lang to sa National Bookstore. So, mas madali na. Pipilasin mo lang. So, pupunta kayo. Ito na yung naka-ready nyo. So, recap. So, letter A, nandun yung tabing sa blank page. Pag buklat nyo, lalabas yung letter. So, letter B, pag buklat nyo, lalabas yung L-top nyo. Letter C, pag buklat nyo, lalabas yung FA-ID, yung photocopy. Kung multiple yung application nyo, kung higit sa isa yung barrel na in-apply nyo, basta ilagay nyo lang dito lahat. So, isa-isa nang bubuklatin. Nakatab lang siya lahat sa letter C. So, letter D, pag buklat nyo, doon naman ilalagay yung resibo. So, ikabit nyo na lang pagdating nyo doon at nakabayad na kayo, ilagay nyo siya sa likod. So, ayan yung sunod-sunod niya. Pagdating nyo doon, nakapagbayad na kayo, ilagay nyo yung bank receipt sa likod. So, ito sample lang naman. Gandahan nyo na lang yung pagkakaalahin nitong tabing nyo. So, A, B, C, D. So, dumaan naman tayo sa paggawa ng mga school project nung nag-aaral pa tayo. So, parang ganun lang din. Gagawin natin. So ito sample lang, pero ganito mismo yung kailangan yung gawin. So butasan nyo dyan. So ipapastener nyo lang siya. So example ko lang din sa inyo yung pwede nyo i-prepare sa bahay. So lahat ito pwede nyo na i-prepare to sa bahay. Nawing na alam nyo na kung kanino naka-address yung letter. So, i-search nyo na kung sino yung nakaupong chip at yung acting. So, ganyan nyo lang i-prepare siya. So, isa-isahin natin. Ayan, sabi ko, long folder na white, tabbing para dito sa A, B, C, D. So yung A is yung letter nyo. So huwag nyo rin kalimutan na permahan. Pag nagawa nyo yung letter nyo, lagay nyo yung FA na or yung barrel na apply nyo ng PTT. So, screenshot nyo. So, ganyan mismo yung kailangan na letter. Make sure lang na ang ilalagay nyong chip FEO, yung updated kung sino yung nakaupo ngayon, saka yung acting chip. Yan, pirmahan nyo. Sa inyo yung letter A. So letter B, yung copy ng L-top. Letter C, pagbuklat nyo, yung FA registration o yung FA ID. Kung higit sa isa, basta ilagay nyo lang sila sunod-sunod. Mas maganda sunod-sunod kung paano ang pagkakasunod-sunod din dito sa mga listahan ng barrel na ina-applyan nyo ng PTT. Ganun din yung pagkakasunod-sunod ng FAID sa likod. So yung letter D, dumating na kayo sa krame, humingi na kayo ng OP, yung order of payment, at nabayaran nyo na sa bangko, ilalagay nyo naman siya dito sa likod. So pwede nyo siyang butasan. Ako, ang ginagawa ko na lang, dahil nandun ako, wala akong pambutas. So, pinabakat ko na lang siya. Kung gaano kalaki yung nandito sa likod. So, kung nasan yung butas niya. Nasan nyo, diskarte nyo kung paano. Ako, ganito lang ginagawa ko. Guhitan nyo. Para maikabit nyo doon sa. So
So bubuksan nyo siya ulit kasi nakapagbayad na kayo. Dahil ilalagay nyo siya, sabi ko nga, sa likod. So ikabit nyo siya doon. Kung dala nyo yung puncher nyo, pwede yung butasan doon. Kaya kung wala, basta maikabit nyo lang siya. Minsan kung nasan yung tinta, lulusot na siya. Kaya sabi ko, sample lang naman to, gandahan nyo na lang. So nakapagbayad na kayo, nailagay nyo na rin yung resibo. Kumpleto na yung letter A, B, C, and D na kailangan yung i-file. So babalik kayo dun sa window, kung di ako nagkakamali, sa window 6 sa FEO building. Hindi ito dun sa one stop shop ha, iba to, ibang building to, yung mismong FEO building. Dun kayo pupunta. Pagpasok nyo doon, tanong nyo lang doon sa reception kung saan yung PTT, tuturo naman sa inyo. So unang gagawin nyo ulit is humingi ng action slip, kagaya nito. So, at yung order of payment, kung nabayaran nyo na, so ganito na mismo yung ipa-file nyo. Kompleto na yan. At papakita nyo doon sa, pwede nyo rin ikabit yung action slip dito, o minsan sila na yung nagkakabit, ni-staple na lang nila dyan. At make sure nilagay nyo yung pangalan nyo, yung address nyo, at yung contact number. Pag na-receive nila yon, lalagyan nila to, ito sample lang, lalagyan nila ito ng date kung kailan na-receive yung application nyo. Tinakpan ko lang yung kasi luma na ito, pinagpalitan ko lang. So yung control number ilalagay din nila dyan. So merong ilalagay na 4 digit dyan. So pag napirmahan na nung nag-receive at nag-evaluate, wala kayong makukuhang receiving copy. Pero ipapakita sa inyo yung control number, yung 4 digit na control number. Gawin nyo, kunan nyo ng picture. Ito, para meron kayong copy nung control number niya. Kasi yun yung gagamitin nyo pag bumalik kayo doon para i-follow up or i-check kung ready na ba yung PTT. Normally, ako ginagawa ko, mga 1 week yung time frame na gagawin ko. Nagpasa ako ngayon, let's say Monday ngayon. Babalik ako next Monday. Pwede nyo ring i-try by Thursday or Friday. Minsan okay na, pero ako ginagawa ko na lang 1 week. So by Monday, babalik ako. Sasabihin nyo lang yung control number doon sa Windows kung saan nyo pinasa yung PTT application nyo, kung saan nyo ipinasa lahat ito. At good luck sa inyo pag nag-apply kayo. Piliin po nating sumunod sa kung ano man ang nakalagay sa batas. Walang hassle at iwas aberya. Being a responsible gun owner, kailangan sundin natin. Minsan mahirap, minsan nakakainip dahil hihintayin natin, pero worth it naman pag nakuha mo yung PTT mo after mong i-file. So basta proper yung filing nyo, kasi kung may mali, minsan pupunta ka doon, walang tabing, paulit yan sa inyo. Make sure na may perma. Pag walang perma at na-file nyo na, pagbalik nyo doon, hindi yun gumalaw dahil pipirmahan nyo pa lang at ipapasa nyo lang ulit. So comment down below kung may tanong kayo, subukan nating sagutin, pero mostly nasabi ko na yung mga kailangan gawin kung paano i-file yung PTT. Gusto nyo ng recap, ulitin natin. Pagdating nyo doon, hingi kayo ng action slip at yung order of payment. So bayaran nyo sa land bank para makuha nyo yung bank receipt. At yun yung ikakabit nyo dito. So filing nyo. So letter A, letter. Yan, sana malinaw para hindi kayo magkamali at hindi kayo magpabalik-balik. Letter B, LTAP. Letter C, yung FA registration na FAID. At yung letter D, yung bank receipt. So sample lang to, yung mismong resibo na makukuha nyo sa land bank na binayaran nyo, o yun yung ilalagay nyo dito.
Ilapan yung action slip na makukuha nyo ng pangalan, ng address, at ng number nyo. At pumunta kayo doon sa window para ipasa. Lalagyan nila ng control number para ibig sabihin na-receive na nila at kung anong date nila na-receive. At make sure kunin nyo ng picture yung control number para meron kayong copy. Pagkabalik nyo doon, yun lang yung sasabihin nyo sa window at i-check nila kung ready na yung PTT nyo. So yun lang po. Thank you.